Number 10 5 taon na. Libre ka na. Nakita niyo na ba ang magulang na ipinakulong ang sariling anak? Hindi ako! Palabasin niyo ako! Ako, ang tunay na anak ng Manasantos. Noong sa itianyos ako, para makuha ni Gabriel ang yaman, nagpanggap siya sa DNA test para maging parte ng pamilya. Ang hirap na pinagdaanan mo. Ang magulang ko naniwala sa kanya. Babawi kami sa'yo. Na napapalit lang, anak na niyaya. Sa wakas, nahanap ko na kayo. Ulit kong pinagawa ang DNA test. Sa araw na makuha ko ang resulta, Gabriel! Gabi! Wala na! Wala na akong makita! Gabi! Hayop ka! Kapapay nangyari sa kapatid mo! Babawiin ko ang buhay mo! Hindi ako! Huwag mo kong tawagin pa! Hindi ako! Si Gabriel! Ang biglang tumawid! Wala akong anak na mas sahol pa sa hayop! ang magulang ko, siya lang ang pinaniwalaan. Ang inosenteng kapatid ko, hindi ako pa. Ayaw nilang makinig. Paliwanag ko, Bella, maniwala ka. Pinakulong nila ako sa impyerno. Bella, maniwala ka. Hindi ako! Magbago ka na pagkalabas mo. Ang 5 taon sa kulungan ay pinaliwanag sa akin na walang aasahan. Maliban kay Bella, ang fiancé ko. Kuya Rafa, pagkalabas mo, mapapakasal na tayo. 5 taon na. Paano nakaya siya na yun? Kuya Rafa, 5 taon sa loob. Miss na kita. Kanino ang dinadala mo? Kuya Rafa, kami ni Gabriel. Wala kaming nangyari. Pinapati kita. Miss Season. Kuya Rafa, wag ganyan. Bella, naulog si Gabi sa hagdan. Nasa ospital siya. Paulit-ulit yung tinatawag ang pangalan mo. Punta ka na! Hintayin mo ako ng kalahating oras. Ay, hindi. 10 minuto lang. Ay, hindi. 10 minuto lang. Kuya Rafa, mag-taxi ka na lang pa uwi, ha? Babalikan na lang kita mamaya. Katawa-tawa. Ang tanging pag-asa ko sa 5 taon ay ganito pala kahina. Ang tagal ng ginagamot ang mga mata ko. Hindi na ba talaga ito magagamot? Hindi! Ayoko nang mabuhay! Ayos lang, Gabi. Konta ko na ang mga eksperto sa US. Kahit magkano pa, magagamot ang mga mata mo. Bella. Gabi. Bella. Gabi. Nandito na ako. Bella. Magiging pulag na ako abang buhay. Paano na kayo ng bata? Huwag kang mag-alala. Gagaling ka. Itataboy mo ba ako? Dahil bulag ako? Iwan mo ba ako? Hindi. Lagi ako nandito para sa'yo. Kung ganun, pakasalan mo na ako. Bella. Nag-donate ako ng kidney para sa'yo. Magiging maayos ka. Sige. Ang galing, Bella. Rafa, kahit nakalaya ka na, ano ngayon? Aagawin ko ang lahat sa'yo. Kuya, ikaw na ba yan? Gabi,
Gabi, anong nangyari? Gabby, Kuya, Pakiusap, huwag mo kong saktan. Rafa, pinabulag ba na si Gabi? Hindi pa ba sapat yun? Paano nagkaroon ng Santos? Nang salot na tulad mo? Gabby! 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 Kagagaling mo na sa kulungan. Gusto mo na mag-iskandalo? Hindi po kasalanan ni Kuya. Ako po nagkamali. Ate, pupunta po ako para makausap si Kuya. Nakita mo si Bella? Ang dinadala niya ay pinalaglag muna ang sayo bago siya nabuntis. Gogo! Hayop ka! Wala ka talagang pinagbago! Kuya, mali ako. Kung di ako bumalik, ikaw pa rin sanang maharlikang anak ng mga Santos. Kapag nagkaganyan ka pa, lumayas ka. Kuya, pakiusap. Huwag mo kong paalisin. Gabi, huwag kang matakot. Ikaw lang ang tunay na anak ng mga Santos. Siya lang naman. Anak na isang katulong. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa'yo. Rafael! Subukan mo pang apihin si Gabi! Palalayasin kita sa pamilyang to! Palalayasin kita! Rafa, 5 taon nang nakaraan. Ang thesis mo sa medical ship ay napakaganda. Gusto mo bang pumunta sa North America at sumali sa research team namin? Pasensya na po, Professor Fernandez. Sa lagay ko ngayon, hindi na ako pwedeng mag-research. Professor Fernandez, para sa pagiging hamay ko noon, patawad po. Desidido na po ako. Isasali ko po ang sarili sa research team ninyo. Magaling! Sa isang buwan, magpapadala ko ng tao para sunduin ka sa lab sa US. Sige. Kuya Rafa, huwag kang magkamali na akala. Bukas, 10:00 ng umaga, sa dati nating lugar, ha? Gusto kitang kausapin. Araw na lang. Susundiin ako ni Professor Fernandez. Pupunta na sa US. Anong kasalanan ng pamilya namin para magkaroon ng salot na tulad mo? Nung na-donate si Rafael ng kidney kay Isabel, malakas ang pagdurugo. Operahan na agad. Bakit di mo ko sinasagot? Tumabi. Ang sa amin ni Gabi, hindi ganyan. Hindi ko siya hinayaan. Hindi ko siya mahal. Naaawa lang ako sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko, Kuya Rafa. Pagkapanganak ng bata, tayo na. Ang sa inyo. Ayoko nang marinig. Huwag ka nang magparamdam ba? Rafa, lahat ng to para sa'yo. Blind na ako! Ayap ka! Kapag may nangyari sa kapatid mo, ikaw ang papatayin ko! Pinabulago siya. Na-donate pa siya ng kidney. Niligtas niya ako. Pinabayaran ko ang utang mo. Siyang nag-donate? Sigurado ka bang i-donate ang kidney mo kay Isabel? Delikadong operasyon. Kapag pumalya, maluba ang kahantungan. Sigurado ako. Nung nag-donate si Rafael ng kidney kay Isabel, malakas ang pagdurugo. Operahan na agad. Alam mo ba,
Ako ang nag-donate. Alam mo ba, ako ang nag-donate. Kuya! Ikaw. Kuya! Magpapa-check up kami ni Bella. Sama ka, kuya. Siya, Bagong labas. sa kulungan. Huwag mong idamay ang bata. Siguradong gusto pa rin ni kuya ng anak. Dahil ang anak niya, noong na-miscarriage, nakaporma na. Yang itsura mo na naman. Anong gagawin mo? Sasaktan mo na naman ang kapatid mo? Hindi naman kasi dugo ni kuya to. Normal lang na ayaw niyang makita. Hindi kailangan ng Santos family ng anak ng ex-convict. Ang anak lang ni Gabi ang bagay sa pamilya natin. Ang tanghing malinis na dugo. Oh, ang tulad kong marumi. Hindi na ako magiging abala. Kuya! Kami ni Bella, mag-engage na kami. Tumating ka para makita kung paano ang kidney mo at ang babae mo ay maglilingkod sa akin. Kuya! Magbabati ka sa amin, di ba? Gusto mo bang pumunta ako? Sigurado, darating ako. Di maayos na pag-aalaga sa kidney. Dagdag pa ang matagal na kakulangan sa nutrisyon. Delikado ang lagay niya. Bella, nakita mo na bang anak natin? Ang cute niya, no? Ang mukha niya, kamukhang kamukha mo. Ang hirap sa'yo, Bella. Dalawang buwan pa lang. Anong maririnig niya? Mag-practice na ako para magiging mabuting ama ako. Kuya. Alis ka na? Ang mata mo, Bakit? Nagulat ka? ang tagal mong nagpanggap sa pamilya. Nahihirapan ka siguro. Hindi naman. Pinaglaruan ko lang sila. Ang sarili mong magulang, ako na ang itinuring na anak. At ang babae mo, magkakaanak pa sa akin. Lagi ka na lang ang talunan. Hindi ka ba takot na balang araw? Malaman ang totoo. Hindi yan mangyayari. Kahit anong paliwanag mo pa, ang pamilya mo, hindi ka pa rin paniniwalaan. Ganyan na nun, ganyan pa rin ngayon. Malusog ang anak ni Bella. Lalaki raw, sabi ng doktor. Magiging santos siya. Mananaig sa lahat ng yaman ng mga santos, pati na ang parte mo. Paalam. Sa bahay na to. Congrats po, Mr. Santos, sa inyong anak. Sa kasal niya. At saka, mayapo na po kayo. Lahat to ay biyaya ni Gabi. Biyaya rin sa pamilya Santos. Nag-donate si Gabi ng kidney para kay Bella. Siyang nagligtas sa buhay ni Bella. Aba, si Dong Rafael pala. Lapi ka na. Maptos ka kay Mr. Santos. 5 taon siyang nakakulong. Baka madungisan ka pa. Itong magkapatid, sobrang layo ng agwat. Yung isa, may masayang pamilya, tagumpay sa buhay. Yung isa naman, ex-convict na parang daga. Tama na, Esperanza to. Huwag na natin pag-usapan yan. Sige, kung ganon, itong malas na to, hindi na ako magpapakita kay Mr. Santos. Wala kang galang. Kriminal ka. Hindi ka pantay kay Gabi. Wala akong anak na suwal! Wala akong anak suwel. Kalma lang po.
Sinong mag-aakala na pagkatapos ng may 20 taon dito, parang asong kalye ang trato sa akin. Kahit sino'y pwedeng kumante. Congrats po! Aba, Rafael! Sa kasal ni Young Master Gabriel, ano ginagawa mo rito? Balak mo pa bang guluhin si Miss Season? Ang kapal ng muka! Pweh! Hindi niya ba alam kung sino siya? Ex-convict lang naman. Parang daga sa kanal. Huwag kang magpapahiya. Huwag niyo siyang ganyanin. Tutal, siya pa rin ang Don Rafael. Pamilya pa rin tayo. Second son, binulag ka niya. Dapat, bunutin mo ang mga mata niya bilang pambawi. Kuya, nandito ka para batiin kami ni Bella, di ba? Pingamak mo! Ayos ka po! Mag-story ka kay Young Master Gabriel! Saan ka pupunta? Ngayon ang kasal ng second son. Ikaw ang may kasalanan sa pagkabulag niya. Hindi ka ba dapat mapakita ng sinseridad? Ha? Ano pang hinihintay mo? Patiin mo na sila! Si Young Master Gabriel at Miss Season! Congratulations! At magkaanak na agad? Hinihintay nga yata na maghalikan ang mga kasawa. Bago siya bumati? Hari ka! Hari ka! Ang saya ng mag-asawa. Dapat lang silang panurin. Panurin mo ang kidney mo at ang babae mo kung paano nila ako pinaligaya. Sige. Binabati ko kayo. Sa langit, maging iisang ibon. Sa lupa, maging iisang sanga. Ang habang buhay ay may katapusan. Ang put na ito ay walang hanggan. Rafa, hindi ko siya mahal. Hello? Naka-off ang tinatawagan mo. Anong problema, Bella? Wala naman. Uy, bakit wala si Rafael? Suwail na anak. Puro abala lang. Huwag na siyang banggitin. Kakagalitan lang niya. Baka nagtatago sa kwarto. Nahihiya na siguro. Ay, hayan na. Pamilya pa rin naman tayo. Janine, tawagin mo siya. Ayoko. Hindi ko naman alam kung saan siya. Siya naman ay nakatira sa... Ay, mahal, saan ba nakatira si Rafael? Paano ko malalaman yan? Manong Leo, saan kwarto po si Rafael? Nasa bodega po si Don Rafael. Ano? Anong drama na naman yan? Ang Don Rafael, nasa bodega, gusto niyang kumalat para mapahiya ang pamilya? Pag nalaman to ng iba, iisipin nilang inaabuso natin siya. Manong Leo, anong nangyari? Sabi po ng second son, hindi siya bagay sa mansyon. Kaya inagaw niya ang kwarto niya. Tapos, pati mga gamit ni Don Rafael, tinapon sa bodega. Doon na po siya nakatira. Ano? Kaya pala, noon, si Rafael gusto ng ibang kwarto. Akala ko pa naman, may arte lang siya, kaya di ko na siya pinansin. Bakit hindi mo agad sinabi? Pinagbawalan po ako ng second son. Tatawagin ko na lang si Rafael. Manong, nakatira ba talaga si Rafael dito? Opo. Paano nangyari to? Tirahan ba to ng tao? Ang yabang pa naman ni Rafael.
Dahil nag-donate si Rafael ng kidney kay Isabel at dahil sa maling pangangalaga, nagka-kidney failure siya. Ano? Hindi pala anak ni Papa si Gabriel? Mama, Papa, may nangyari kay Rafael. Ate, anong nangyari kay Rafael? Bella, tingnan mo to. Ang kidney ko! Galing kay Kuya Rafa! Tingnan mo to. Hindi ko sasabihin kay Bella na ako ang nag-donate ng kidney. Ayokong habang buhay siyang makonsensya sa akin. Ibibigay ko ang lahat para mahalin siya. Ang nag-donate pala ng kidney sa akin, si Kuya Rafa. Bella, anong nangyari? Niloko mo ko! Bakit mo ko niloko? Hindi ako! Bakit mo ko niloko ng maraming taon? Dahil sa'yo, pinalaglag ko ang anak ni Kuya Rafa. At nagkaanak pa ako sa'yo! Sagot! Bakit? Bakit? Anong pinag-aawayan nyo at nagkakaganyan kayo? Hayop na Rafael yan! Bakit binibiktima na naman niya si Gabi? Hindi po. Pa, tingnan niyo po to. Si Rafael pala, ang tunay nating anak. Si Gabriel ay hindi nating kadugo. Imposible! Hindi! Si Rafael to. Plano ng hayop na yan. Hindi po pa. Tingnan niyo po to. Taong 2020, Marso 25. Gamit ang DNA report, inagaw ni Gabriel ang pamilya ko at ang tahanan ko. Pa, narinig ko si Gabriel kanina. Peke raw ang DNA. Rafael! Lumalala ka na! Pa, narinig ko mismo. Hindi raw kayo ang magulang niya. Gusto mo lang ang mana niya! Lumayas ka! Taong M14, Hunyo Ening Sapat, dala ko ang totoong DNA. Umuwi ako, pero nilinlang niya ako. Blind ako! Blind ako! Hayop ka! Kapag may nangyari sa kapatid mo, ipapapatay kita! Hayop ka! Walang nakikinig sa akin. Walang nakikinig sa akin. Bakit? Pagkakatiwalaan niyo si Gabriel, kaysa sa akin. Wala akong kasalanan. Anong kasalanan ng Santos family? At nagkaroon ng salot na tulad mo? Wala akong anak na masahol pa sa hayop! Kung totoong lahat ng ito, ako mismo ang nagpasakdal sa sarili kong anak at ipinakulong. Hindi ganyan! Hindi ganyan! Pa, dahil sa kanya, matagal nating sinisi si Rafa. Sa mga taon na to, ang ginawa natin kay Rafa. Anong ginawa natin? Sagutin mo na! Matawad! Simula na ng bagong buhay. Don! Don, nahanap na po! Nasa airport po si Don Rafael! Ano? Tara! British, sa airport! Pa, ma, ate. Bella, huwag kang umalis! Layas! Habang buhay, ayoko na kitang makita. Patawad, Kuya Rafa. Hintayin mo ko. Bilis! Bilis! Mas mabilis! Rafael, hintayin mo kami! Rafa! Rafa! Kuya Rafa, huwag kang umalis! Rafael! Rafa! Nasa ka? Rafael! Kuya Rafa!
Rafa! Rafael! Rafael! Bella! Bella, ayos ka lang ba? Congrats, Kuya! Nominado ka sa Nobel Prize! Isa ka na nagugunang medical expert! Sa loob ng maraming taon, nag-aral ako ng husto para gamitin ang teknolohiya at itaguyod ang ating bansa sa mga malalakas na bansa. Sa wakas, natupad na ang pangarap ko. Magaling. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Napala, Migs. Ang pamilya mo, 3 taon ka na nilang hinahanap. Ayaw mo na ba talaga makita sila ulit? Mula nang isuko nila ako, sa sandaling yon, hindi na sila karapat-dapat na maging pamilya ko. Pero ngayon, may trabaho akong mahal at ang suporta ninyo, sapat na yon. Mabuti naman. Nag-alala pa kami ni Prof na baka hindi ka masaya. Ang pamilya mo, matapos ang maraming paghahanap, nahanap nila ako. Gusto nilang maging bisita si Miguel Fernandez sa medical forum na kanilang inoorganisa. Ano sa tingin mo? Sige, tatanggihan ko na. Huwag. Haharapin ko sila. Kasalanan ko. MDNA test report. Napagkamalan ko. Kaya nasaktan si Kuya at umalis. Gabi, di mo kasalanan. May mali sa report. Si Rafael pa nga. Dapat sinabi niya ang totoo. Pero umalis na lang. Walang utang na loob. Kalma lang po. Pag nahanap na si Kuya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Kukumbinsihin ko siya na bumalik sa atin. Kung ayaw niya sa pamilyang to, ayoko na rin sa suway niya yan. Okay na, Gabi. Okay na. Bumalik na ako sa lungsod na nagpababa sa akin. Santos, ang ginawa ninyo sa akin, babawi ako ng 100 beses. Ano? Pumayag si Dr. Miguel Fernandez? Maraming salamat po. Bibisitahin ko po kayo para magpasalamat. Gabi! Ang galing! Si Dr. Miguel Fernandez pumayag ng dumalo sa medical conference natin. Si Dr. Miguel Fernandez, ang pinakamagaling sa medical chips. Isang henyo. Sa wakas, makikita ko na ang idol ko. Sa kanya, siguradong gagaling ka. Kahit magkano pa, ipapagagamot natin sa kanya ang mga mata mo. Salamat, pa. Ma, pa, sunduin niyo na si Dr. Fernandez. Gusto kong mag-isa. Kaya mo bang mag-isa? Sanay na ako na hindi makakita. Huwag kayong mag-alala. Sige, mag-ingat ka. Opo. Ang daming tao sa conference ngayon, ha? Siyempre! Ang mga gustong makita si Dr. Miguel Fernandez hanggang Paris ang pila. Makinig sa kanya, mas mahalaga pa kaysa magbasa ng 10 research paper. Uy! Si Dr. Fernandez na! Dr. Fernandez, pwede po bang magpa-picture? Sige. Dr. Fernandez, pwede po bang magpa-picture? Dr. Fernandez. Sa wakas. Pwede po bang magpa-picture? Sige. Rafa. Bakit ka nandito? Sino? Marikayat ang tao. Bumalik ka para agawin si Bella sa akin. Di ba? Sagot! Gino, kontrolin mo ang sarili mo. Hindi ka ba nakakakita? Paano mo ako nakilala? Huwag kang mapanggap! Bakit ka bumalik? Bakit ba di ka mawala-wala?
Gabi, ano nangyari? Sino? Sinong nangahas sa teritoryo ng mga Santos na apihin ang anak ni Antonio Santos? Rafa! Kuya Rafa, ikaw nga ba? Pumalik ka na. Ma? Si Kuya ba? Narinig ko ang boses ni Kuya kanina. Tuwang-tuwa ako. Gusto ko siyang dalhin para makita nyo. Pero ayaw yata ni Kuya. Binugbog pa niya ako. Soil kang anak! Matagal kang nawala. Bumalik ka para lang saktan ang kapatid mo. Rafa, kalma lang. Mag-usap tayo ng maayos. Malaki ng tao. Hindi ako Rafael Santos na sinasabi nyo. Ako, si Miguel Fernandez. Kuya, huwag ka na magsinungaling. Paano ko magiging si Dr. Miguel Fernandez? Rafa! Alam ko kung sino ka. Paano ko di malalaman? Huwag kang magpanggap. Kapag ginalit mo si Dr. Fernandez, lagot ka sa akin. Oh, Rafa, huwag mo nang pagsabihan si Papa. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Alam kong nagdusa ka nitong mga taon. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Babawi kami sa'yo. Ulitin ko, hindi ako Rafael Santos na hinahanap nyo. Imposible! Kahit hindi ako si Rafael Santos. Sa inyong hindi pagpaparaya. At sa pagiging bulag nyo, hula ko na kung bakit ayaw niyang kilalanin kayo. Kahit kamukhang-kamukha siya ni Rafa, magkamukha sila. Pero ang aura nila ay magkaiba. Hindi. Hindi ako magkakamali. Ikaw si Kuya Rafa. Lumayo kayo sa akin. Kundi, tatawag ako ng security. Binigyan mo ko ng kidney. Kuya Rafa, di ba? Kitang-kita. Binubuksan ang damit sa publiko. Ito ba ang asal ng season? Miss Season, respeto naman. Walang galang! Sino ka ba? Ang lakas ng loob mo manggulo sa harap ko. Ako si Andrea Cruz, ang kinatawan ni Dr. Miguel Fernandez. Ako ang namamahala sa lahat ng patent ng North America Lab ni Professor Manuel Fernandez. Si Dr. Miguel Fernandez ang nag-iisang anak ni Professor Manuel Fernandez at siya rin ang special scientist ng Cruz Group. Kapag ginulo niyo pa siya, ang legal department ng Cruz Group ay idademanda ang Santos Medical Center. Anak ni Profes Manuel Fernandez. Lahat ng ginawa ninyo sa akin noon, bawat sukat sa hinaharap, babawi ako 10 beses. Buti na lang may pa-skin graft ako dahil sa'yo. Kundi ngayon, nabuhay na sana ako ng mga Santos. Napakairap na nakaraan mo. Ayoko mabala ka ng mga peklat ng nakaraan, physical man o emosyonal. Salamat, Andy. Pero ngayon, hindi na nila ako masasaktan. Ikaw at si Professor Fernandez ang tunay kong pamilya at kayo rin ang aking lakas para patunayan ang sarili ko. Lagi akong nasa tabi mo. Kasama ka. Mukhang ang mga Santos ay atat ng bayaran ng utang nila sa akin. Dr. Fernandez, humingi po ako ng tawad sa nangyari kanina. May mihanda po kaming mga paboritong pagkain. Sana po ibigyan niyong buong pamilya na makabawi sa inyo. Walang problema. Darating ako sa oras. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa kanila ang ginawa nila sa akin. Pa, sa ginagawa natin, hindi ba't sumusobra na tayo? Ate, bigla siya umalis noon. Ngayon, bumalik pa siya sa ibang pagkatao. Malinaw na gusto niyang gantiin ang pamilya natin. Kailangan nating mauna. Tama si Gabi. Hindi natin pwedeng hayaan ang suwel na yan na sirain ng Santos Group. Para umamin si Kuya. Gusto rin nating umuwi na siya. Tama, sinusubukan lang natin siya. Hindi naman ito magkakagulo. Rafael, tingnan natin kung tao ka ba o multo. Dr. Fernandez, karangalan po namin kayo makarating. Karangalan ko po talaga. Chairman Santos, pinatawag niyo ako. Hindi lang para humingi ng tawad, di ba? Sa totoo lang po, nagkasakitan po ang anak ko. Nabulag po dahil sa nerve damage. Ito mga taon, marami na po siyang pinuntahang doktor. Pero wala po nangyari. Talaga? Tingnan ko.
Dr. Fernandez, ano ginagawa niyo? Diagnosis. Pero Chairman Santos, mali po kayo. Ang kailangan magpa-check up ay hindi ang mata ni Gabriel, kundi ang buong pamilya niyo. Ang mga mata ninyong lahat. Dr. Fernandez, anong ibig niyong sabihin? Dr. Fernandez, mali po ako sa forum. Patawarin niyo na po ako. Kayo lang po ang makakaligtas sa mata ko. Tama na. Sa tingin ko, malusog ang mata mo. Dr. Fernandez, dahil kamukhang-kamukha niyo po ang kuya kong si Rafael, kaya kami ng pamilya ko ay nakaganyan kanina. Dito po siya dati nakatira. Ay, Dr. Fernandez, bakit biglang nawalan ng kuryente? Ayos lang po ba kayo? Rafa, nabuking ka na. May claustrophobia ka. Palalakihin ko pa. Rafa, hindi mo ako matatalo. Luma na ang pasilidad. Ipapaayos nyo na. Kundi, ang mapapahiya ay ang pamilya niyo mismo. Sikat sa buong mundo ang chick mo. Tinatawag kang henyo ng media. Sayang, mula sa tuktok, babagsak ka sa putikan. Mahal na mga bisita, ngayon tatawagin na natin ang bida ng ating conference, si Dr. Miguel Fernandez sa entablado. Sa lahat, ang aking neuro repair chip ay nakumpleto na ang 3 phase ng clinical trials. Sana'y maibigay ko ang teknolohiya nito sa mas maraming pasyente. Dr. Fernandez! Tungkol po sa inyong chip at sa issue ng plagiarism, ano po ang masasabi ninyo? Totoo ba? Anong issue ng plagiarism? Ang patent ng chip mo ay kopya lang ng tech ng Santos Medical Center. Tingnan nyo. Ito ang modeling manuscript ng Santos. Itong modeling manuscript ay talagang ang prototype ng chip design. Sigurado ako, pareho talaga ang data model. Ang Santos Medical Center at si Dr. Fernandez ay may parehong academic model, kaya siguradong may isa na ng kopya sa isa. Tingnan nyo! Ang upload date ng Santos Medical Center ay 3 taon na! Mas nauna pa kay Dr. Fernandez! Ibig sabihin, si Dr. Fernandez ay talagang nanggaya. Sora na si Dr. Fernandez! Pinapahiya niya basa natin! Ang akademya, dahil sa mga tulad ni Dr. Fernandez, ay nasisira. Dr. Fernandez, layas sa akademya! Layas sa akademya! Si Gabriel, linakaw. Layas sa akademya! Manuskrito ko 3 years ago, pero di ko pa pwedeng sabihin. Layas sa akademya! Na ako si Rafael Santos. Layas sa akademya! Layas sa akademya! Lahat! Ang nasa harap ninyo, itong si Dr. Miguel Fernandez ay ang kapatid kong nakulong, isang ex-convict, si Rafael Santos. Ex-convict? Ito ang customs, ang record ng pagpasok at paglabas. Pareho ang itsura nila, pati ID number, pareho. 8 taon nang nakaraan. Para gawin ang yaman ng pamilya namin, sinadya niya akong banggain. Kaya ako nabulag. Ikinulong siya ng mga magulang ko. Pero hindi siya nagsisi. Kundi pagkalabas niya, ninakaw niya sa amin ang blueprint ng core technology. Tapos tumakas sa ibang bansa. Hindi ko akalain na magkakaroon pa siya ng lakas ng loob na bumalik para manloko. Kaya pala, may hawak siyang ganitong advanced na technology. Ninakaw lang pala. Ex-convict, nagpapanggap na professor. Ang kapal lang mukha. Matagal na. Wala ka pa ring pinagbago. Ang drama mo. Dakpin niyo siya. Binaw niyo!
Bago dumating si Miss Cruz, kailangan nating magpaliwanag sa kanya. Dapin siya! Dapin! Gabriel, magsisisi ka. Magsisisi. 8 taon nang nakaraan, kinulong kita. At ngayon, kaya ko rin. Wawasakin kita. Huwag mong akalain na sa pagpapalit ng pangalan, makakabangon ka na. Asa ka? Sabihin mo, ikaw ba ang ladnakaw ng core technology ng Santos? Hindi ako! Sige. Saktan niyo siya hanggang umamin. Miss, nasa mong balita po, si Prof. Miguel Fernandez po sa pattern conference, pinuri na scammer na nagnakaw ng sekreto. Dinaki po siya. Ano? Yulis! Rafa, aminin, mo ba na ninakaw mong core-tech ng Santos? At ngayon, nandito ka pa para magpanggap na Nobel laureate? Parusahan siya! Lahat ng ginawa mo sa akin, na yon, papawiin ko sa'yo ng 100 beses. 10 taon to ng research ko! Kuya, umamin ka na. Magkakakulong ka lang naman ulit. Ikaw, magsisisi ka! Sige, tingnan natin kung paano ako magsisisi. Sigurin niyo. Ang tulad niya. Nag-aasam pang magrepresenta sa ating research. Pinapahiya niya ang bansa. Pinapahiya niya ang ating akademya! Nakakahiya! Lumayas sa akademya! Layas! Rafa, hanggang kailan ka pa tatagal? Pagdating ni Miss Cruz, wala ka ng kalalagyan. Sabihin mo, aminin mo na ba? Sige, bugbugin niyo. Patayin siya! Patayin siya! Lagot ka! Patayin siya! Patayin siya! Haige! Miss Cruz, sakto ang dating niyo. Nalaman po namin na peke pala tong professor. Handa na po. Ang lakas ng loob nyo! Paano nyo nagalaw ang isang Nobel laureate? Anong Nobel Prize? Toto? Nobel laureate pala siya. Rafa, akala mo dahil naging ka na ang sikat na si Dr. Miguel Fernandez, manalamangan mo na ako. Paano mo nagalaw ang Nobel laureate? Ano? Tunay palang Nobel Prize! Nobel laureate na talaga siya! Asa, muntik na kitang wasakin. Muntik na. Hangal ka! Sa pagkasikreto mo, sinumayan mo si Dr. Fernandez. Ayan tuloy, tingnan mo! Hindi mo man nang nakuha ang patent niya. Pati ang Santos Group napahiya ng husto. Mali po ako. Di ko naisip. Pero ginawa ko to para sa Santos Group! Kung mapatunayan na ninakaw ni Miguel Fernandez ang research natin, ang Santos Group ay magiging sikat sa industriya. Ang Santos Group ay angat sa industriya. Sa ganon, hindi lang natin malulutas ang financial crisis, pati ang pagiging numero 1 sa industriya ay abot kamay na. Tama na.
huwag mo nang sisihin si Gabby. Para rin sa Santos Group. May mabuting intensyon lang. Nagpustahan naman ako. Kahit si Miguel Fernandez hindi ako gamutin, gusto ko pa ring iligtas ang Santos Group. Sa ganun, Mapa, hindi na kayo kailangang manghiram at magmukhang kawawa. Sa totoo lang, hindi ko naman siya sinisiraan. Hindi ko naman siya sinisiraan kasi ang modelo ni Miguel Fernandez ay kapareho ng manuscript ni Kuya. Nung umalis si Kuya noon sa computer niya, ang data ng medical chip ay sinira niya lahat. Pero hindi ko inasahan na binigay niya pala lahat kay Professor Manuel Fernandez. Si Rafa, sa iba lang nakikampi. Si Gabby lang, para sa Santos Corp. Hindi rin lahat kasalanan ni Kuya. Kasalanan ko lahat. Di na sana ako bumalik. Pero nagbayad na rin ako. Hindi mo rin kasalanan. Bata ka pa noon. Hindi mo kasalanan. Bata ka pa noon. Isa pa, si Rafael, na kuya mo. Wala siyang pagkakuya. Paladi siyang nagtatampo. Ayaw umuwi. Grabe na talaga. Tama na. Hayaan na ang walang utang na loob na yan. Ayaw niyang bumalik sa Santos Corp. Hayaan na lang siya sa labas. Maghirap na lang siya. Imahinasyon ko lang ba? Lahat ng bagay, si Rafa ang sinisisi ni Gabby. Para galitin ang magulang kay Rafa. Tapos, ginagamit ang pagkabulag niya para kunin ang simpatya nila. Isabel? Miss Season, umayos ka. Hindi kailan ba siya makalimutan? 3 taon na, wala siyang balita. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kung nalaman ko lang agad na si Kuya Rafa ang nag-donate ng kidney. Kung di ko lang pinakinggan ang paninira ni Gabriel. Kung di ko lang pinalaglag ang anak namin. Nakaraan na yan. Kahit sisihin mo pa ang sarili mo, wala nang mababago. Hindi. Bumalik na si Kuya Rafa. Sa tingin mo ba si Miguel Fernandez si Rafa? Oo, si Miguel Fernandez, si Rafa. Kaya pala, mo siya tinutulungan. Huwag ka nang maglokohan. Nakita mo na mismo, wala siyang scar sa kidney donation. Tingnan mo. Pareho ang ID nila. Si Miguel at si Rafa. Iisa lang sila. Hello? Kamag-anak ako ni Miguel Fernandez. Anong kwarto po niya? Pasensya po, ma'am. Ang info po ng guest ay hindi po namin pwedeng ibigay. Ganito na lang. Ipa-ID ko na lang sa inyo. May emergency po kasi. Pasensya po, ma'am. Pwede po namin siya i-message. Ate niya ako. Pagbigyan niyo na po. Ha? Ma'am, may bilin po si Mr. Fernandez. Ulila po siya. Wala siyang pamilya. Kung may magsabing kamag-anak niya, mga imposter po sila. Siya. Ganoon ba talaga ang sinabi niya? Wala siyang kamag-anak. Talaga? Walang pamilya? Opo, men. Rafa, ganito ba tayo kamahalimuyak? Hindi ako! Hindi ko ginawa! Pa! Huwag mo kong tawaging pa! Bitawan niyo ako! Hindi ako! Si Gabriel ang lumabas. Wala akong anak na masakol pa sa hayop. Pa, hindi ako.
Ganito, pakiusap. Ibigay niyo to sa kanya. Hindi ba ito labag sa patakaran niyo? Sige po, ma'am. Salamat. Mr. Fernandez. May sulat po kayo. Anong sabi? Anong sabi? Imbitasyon sa Santos family para sa birthday party. Sakto. May sorpresa nga ako para sa kanila. Rafa, birthday mo ngayon. Happy birthday. Ito ang paborito mong rosas. Wala na matrasan. Isabel, huwag ka nang mag-abala pa. Sa'yo, wala na akong mararamdaman. Kahit meron, pagkamuhi lang. Rafa, basta patawarin mo ko. Kahit ano, gagawin ko. Kahit ano. Oh, Kahit ano. Payag ako. Sa mata ni Antonio Santos, puro interes lang. Papahuwiin ko sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya, ang Santos Medical Center at lahat ng ari-arian niya. Kaya mo ba? Kaya ko. Isa lang namang Santos Group. Sabi ko na, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Okay lang. Baka abala lang si Bella. Abala siya? Nitong 3 taon, hindi niya man lang iniisip si Gabi. Mula nang umalis si Rafael, ang isip ni Isabel, sinama na rin niya. Kaarawan ni Gabriel, ganito kahalagang araw, wala pa rin siya. Baka naman, nasa kay Miguel na naman siya. Nubuling press conference, sinawi niya ako para kay Miguel. Sigurado pupuntahan niya na naman siya. Subukan niya! Sino ba yung si Miguel Fernandez? Sakto. Ipapakita ko sa'yo kung sino ako. Ang kapal ng mukha mo! Pinahiya mo si Gabriel sa publiko. Sinira mo ang pangalan namin. At nagkakaslog ka pang bumalik. Ikaw na lang ang kulang. Upo ka sa tabi ko. Ano? Ikaw ang nag-imbita sa kanila? Ma, kaarawan din ni Dr. Fernandez. Ano? Birthday mo rin ngayon? Grabe ang tiempong to. Kamukhang kamukha. Si Rafael ba talaga siya? Ate, kung bumalik na si Kuya, siguradong buong pamilya natin ay babawi sa kanya. Pero tingnan mo, hindi siya si Kuya. Tama na! Bakit ka ganyan? Bakit mo binitratuhin ang kapatid mo? Ma, ang kapatid ko, si Rafael Santos, ang tunay mong anak. Sabihin mo. Ikaw ba si Rafael? Kahit ilang beses ko sabihin, ako si Miguel Fernandez. Kahit ilang beses ko sabihin, ako si Miguel Fernandez. Magtanong kayo, kahit ako si Rafael Santos, gaano ba ninyo ako aalagaan? Di ako, Papa! Maniwala ka! Hindi ako!
Hindi ako! Palabasin niyo ako! Hindi ako! Tulong! Palabasin niyo ako! Hindi ako! Huwag kayo magpanggap. Kadiri kayo. Anong sinasabi mo sa nanay ko? Sige, iba na lang tayo. Birthday mo pala ngayon. May regalo ako sa'yo. ¿Aviso ng abogado? Sa ginanap na conference, ang paninira ni Gabriel Santos kay Dr. Miguel Fernandez ay malubhang nagpinsala sa reputasyon niya. Ngayon, hahabulin namin kayo sa batas. May araw din. Ito ang parusa mo. Ito ang pinaka-espesyal na regalo mo. Tara na. Gagawin. Pag nakulong ako, tapos na ang buhay ko. Okay lang, Gabi. Aalagaan ka ni Papa. Hindi. Gagawa kami ng paraan. Hindi ka namin hahayaang makulong. Hay nako. Hindi. Gagawa kami ng paraan. Hindi ka mapapakulong. Hey! Tama si Miguel. May karma. Si Gabriel, matagal na masama. Pinahirapan niya si Rafa. Dapat lang siyang pagbayaran. Gabriel! Tumabi ka! Janine! Ang pagiging malabibo sa kanya, kinakaya pa! Pero ngayong nahihirapan siya, sinasamantala mo pa? Pa, ang totoong DNA, nakita mo na yan, 3 taon na. Si Rafa ang tunay kong kapatid, ang tunay mong anak. Puro Rafa ka! Puro Rafa ka! Si Miguel yan! Hindi siya si Rafa! Paano kung siya nga? Isipin niyo, sa tagal ng panahon, naging mabuti ba kayong magulang? Ha? Bakit iaaminin na siya si Rafael? Para sa inyo, walang magandang sinabi. Walang pag-aalala. Walang pag-aalala. Ate, kalma lang. Ayaw niyang aminin kung sino siya. Hindi rin sila pwedeng pilitin na ituring siyang anak. Siyempre, ayaw mo na ituring nila siyang tunay na anak dahil paborito ka nila. Kaya nagawa nila ang maraming mali kay Rafael. Kasalanan ko. Kung ang mga mata ko ay nakakakita, hindi sana sila nag-abala sa akin at baliwalain si Kuya. Pero ayaw ko rin naman. Kundi lang dahil sa aksidente noon. Kevin! Blind na ako! Ambulansya! Ambulansya! Anong nangyari sa mata mo? Tawagan mo na ang 911. Ang totoo, ang ugat ng lahat ng to ay ang aksidenteng yun. Kay pait ng kadana. Pero ayos lang. Di ko sisisihin si Kuya. Dahil nun, wala na isa sa atin ang naniwala sa kanya. Pinagbintangan natin siya na si Rafael ang may gawa kay Gabriel. Blind na ako! Ambulansya! Ambulansya! Ano nangyari sa mata mo? Tanungin mo kung nasaan na ang 911? Ayop ta! Kapag may mangyari sa kapatid mo, o kung ano pa man, higantayin kita! Hanggang ngayon, di pa rin kayo umamin na kayo ang may mali. Si Gabriel lang ang nasa puso nyo, ni hindi nyo pinapansin si Rafael. Pinabayaan nyo siya, ni hindi nyo siya pinaniwalaan. Ganyan na kayo noon, ganyan pa rin kayo ngayon. Hayop ka! Kahit magkano pa, aalagaan ka ni Papa! Hindi ako! Hindi ko ginawa! Papa! Huwag mo ko tawaging Papa! Bitawan niyo ako! Hindi ako! Si Gabriel, siyang bigla dumawit! Wala akong anak na masahol pa sa hayop. Papa! Papa! Hindi ako.
Maniwala ka. Hindi ako... Pinakulong niya si Rafa ng 5 taon na hindi kayo nagsabi ng sorry. At akala niyo patatawagin niyo pang mama at papa. Ate, bakit ganyan ka sa kanila? Para ka na si Rafael na yon. Nina, paano mo kami sinisisi sa mga walang katotohanang kasalanan? Sige. Ako na lang. Huwag na kayo! Ayos lang. Rafa! Humihingi ako ng tawad para sa pamilya. Nagkamali kami sa'yo 8 years ago. Pero, ang sakunang to ay hindi natin mapipigilan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Pamilya pa rin naman tayo. Dahil kasi sa'yo, laging kaaway mo si Gabriel. Kaya si mama at papa, nagkaayaw sa'yo. Sakuna. Paano kung sabihin ko gawa to ng tao? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong hindi aksidente ang aksidente? Ang aksidenteng yon, si Gabriel ang nagplano para patayin ako. Ano? Sa aksidente niyon, muntik na mamatay si Gabriel. Paano siya naplano niyan? Kita mo, sabi ko na di ka maniniwala. Parang 8 years ago. Hindi ganyan! Anong totoo? Sabihin mo, tiwala ako sa'yo. Tama lang po, ang Santos Group ay madaalok ng 40% discount! Ngayon, ikawalo na ang partner na nag-urong. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang Santos Group. Kasalanan mo to lahat! Ang plano ay bigo at tayo pa ang nalugi! Sayang, akala ko pa na ipapasa sa iyo ang Santos Medical Center. May paraan pa ako. Hindi lang ito para iligtas ang kumpanya, kundi para saktan ulit si Miguel. Mga kaibigan sa media, ang press con na ito ngayon ay para sa inyo at para mag-sorry. Dahil sa dati kong paninira kay Dr. Miguel Fernandez dito, taos puso akong nagsusorry kay Dr. Miguel Fernandez. Narito ako para taos puso na humingi ng tawad kay Dr. Miguel Fernandez. Patawad. Pero ang ginawa ko ay may mabigat na dahilan. Nang makita ko ang research ni Dr. Miguel Fernandez, naalala ko ang kuya ko. Ang research blueprint ni Dr. Miguel Fernandez ay kapareho ng research ng kuya kong pumanaw na si Rafael Santos nung nabubuhay pa siya. Ang research ni Dr. Miguel Fernandez, ang mga blueprint nito ay galing sa kuya kong pumanaw na si Rafael Santos. Ang research niya noong buhay pa siya ay parehong-pareho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabangon sa pagkawala ng kuya ko. Nakita ko si Dr. Miguel Fernandez na dahil sa research na to, ay yumaman at sumikat. At di ko mapigilang isipin, bakit yung nagpapasikat ay hindi si kuya? Mr. Santos, napakadamdamin niyo po. Ang pagkakamali niyo ay maunawaan. Miguel, kung di mo aminin na ikaw si Rafael, malinis ako. Kung aminin mong ikaw si Rafael, ang ginawa ko 8 years ago, ang pagbibintang na gusto mo kong patayin, uulitin ko. Para mawasak ka na naman. Kaya, Miguel, itong bitag, papasok ka ba o hindi? Mabuti! Dahil ang press con na to ay para sa akin, gagamitin ko rin itong pagkakataon. Ako
Si Rafael Santos. Bitin na. Kuya, ikaw nga ba talaga, kuya? Ikaw si Rafael. Bakit hindi ka umamin? Alam ko, sigurado, para sa pamilya. Takot siyang mabunyag ang nakaraan niya at maging kahihiyan ng pamilya. Pero kuya, okay lang. Hindi kita kinagalit. Wala yon. Hindi kita kinumuhihan. Ang pamilya natin, inaabangan ka na naming makasama. Anong ibig sabihin ni Gabriel? Si Rafael, may kasalanan ba siya dati? Hindi mo alam. Dati, si Rafael, sinubukong patayin si Gabriel para sa Mananang Santos. 5 taon siya nakulong. Tumabi! Grabe, ang bigat ng scoop ngayon. Bitawan mo ko. Kadiri ka. May kasalanan ka na, ganyan ka pa. Hindi ba't sobrang kapal ng mukha mo? Nahasanan niya mo sa pamilya mo. Tama na. Usapin namin to. Tama na. Usapin namin to. Tama na. Patayin niyo ang kamera! Umalis ka na! Hindi ka pa nahihiya? Kalma lang. Hindi pa to ang climax. Sa okasyong to, kung hindi kita sasamahan na ituloy ang palabas na to, sayang lang ang pagsisikap mo. May isa pa akong pasabog tungkol sa nangyari noon. Sa aksidenteng inorganisa ng isang tao. Imposible. Ang lahat ng ebidensya noon, winasak ko na. Kahit sabihin niya ang totoo, walang pruweba. 8 taong nang nakaraan, si Gabriel Santos may hawak na peke na DNA report. Sa puro pambobola, pinaniwala niya ang buong pamilya at naging paborito siya. Pero nalaman ko ang tunay niyang kulay. Nagduda akong hindi siya talaga anak ng mga Santos. Kaya nagpa-DNA test ulit ako. Isang DNA test. Pero sa mismong araw na nakuha ko ang resulta, si Gabriel Santos sa kotse ko ay naglagay ng bomba. Gusto niya akong patayin para mapanatili ang yaman niya. Pero nagpakampante siya. Tumawag pa siya para asarin ako. Kaya nabigong plano niya. Kaya ako nakaligtas. Anong sinabi mo? Noon? Yan pala ang totoo. Sinugulat siya! Rafa! May ebidensya ka ba? Nandito ang ebidensya. May ebidensya ka ba? Heto ang ebidensya. Maingat ka. Ang aksidente, nilinis mo ng maayos. Pero, tanga ka rin. Makinig po kayo sa recording ni Rafael bago ang aksidente. Sino to? Ang kamatayan. Nandito para sa'yo. Huwag kang masyadong matalino. Kapag nalaman mong totoo, oras mo nang mamatay. Matalino nga. Alam mo na bago ka mamatay, tamasan mo ang regalo ko sa'yo, ang huling regalo mo. Itong usapan, pamilya ba? Imposible! Gumamit ako ng voice changer! Kung kaya naming ma-recover ang data ng Bluetooth earphones, syempre, kaya rin namin i-process ang voice-altered data at kuning ang tunay na boses. Gabriel, may butas ka pala. Nagsisisi ka na siguro ngayon sa pagiging tanga mo nun, no? Ito ang nahanap ko. Palihim na kinuha ni Gabriel ang kotse ni Rafael
At sa isang abandonadong garahe, ang CCTV na pag-aayos niya sa kotse. Kawawa naman ang pamilya Santos. Matagal nilang inalagaan ng Saladin. At ang sarili nilang anak, ipinakulong pa. Sa tagal ng panahon, mali pala ang akala ko kay Rafa. Kung may isa lang sa inyo na nakinig sa kanya at sinuri ang totoo, hindi sana ito nangyari. Mali ako. Soil kang anak ka! Ang pamilya natin, kailangan mo pang isa publiko. Hindi mo ba naisip ang pangalan ng pamilya? Teka! Ngayon, ang Santos Group kasama ang Santos Medical Center. Nang bumagsak ang stock ng Santos, pinili ko ang lahat ng assets nila. Anong sinabi mo? Rafa, basta patawarin mo ko. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Para kay Antonio Santos, pera lang umalaga. Papawiin ko sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya, ang Santos Medical Center at lahat ng ari-arian niya. Kaya mo ba? Kaya ko. Isa lang naman yung Santos Group. Sabi ko, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Ang Santos Group, kasama ang Santos Medical Center, ay sa kanya na. Mula ngayon, ang Santos Group ay Fernandez Group na. Mula ngayon, ang Santos Group ay Fernandez Group na. Kuya, may sasabihin din akong magandang balita. Nung huli, niilabas mo ang teknolohiya ng medical chip at ibinahagi mo ito sa publiko ng libre. Ang ginawa mo ay naging biyaya sa maraming may sakit. Ang isang international charity ay inanyayahan kang maging honorary chief. At ang ating bansa ay hinirang ka ring national hero. Grabe! Dr. Miguel Fernandez, ang galing niya! Hindi. National hero na siya. Kuya, sana sa hinaharap, gumawa ka pa ng maraming kwento. Tayo. Yang mga Santos, mga taong walang pakiramdam. Matagal nila kinapi si Dr. Fernandez. Dapat lang silang ikulong lahat. Kayo. Antonio! Pa, anong nangyari? Gising! Pa! Ikaw! Kasalanan mo to! Rafael. Ang lupit mo! Simula pa lang to. Gabriel, may regalo pa ako sa'yo. Antonio. Miguel Fernandez. Bakit? Bakit sa'yo? Napakadali na makuha ang lahat. Congrats, kuya! Nominado ka sa Nobel Prize! Ngayon, isa ka na nunggunang medical expert. Sa loob ng maraming taon, nag-aral ako ng husto para gamitin ang teknolohiya at itaguyod ang ating bansa sa mga malalakas na bansa. Ngayon, sa wakas, natupad na ang pangarap ko. Nandito si Miss Cruz ng Cruz Tech. Siguradong para kay Dr. Fernandez. Gusto kong makita si Dr. Fernandez. Si Dr. Fernandez! Dr. Fernandez, pwede po ba magpa-picture? Pwede? Dr. Fernandez. Pwede po bang magpa-picture? Dr. Fernandez, pwede po bang magpa-picture? Sige. Rafael! Bakit kahit anong gawin ko, kahit mag-isip pa ako, hindi kita mapunta sa impyerno? Bakit sa isang galaw mo lang, nasira mo ang pamilya namin? Nung bumagsak ang stock ng Santos, ako ang bumili ng lahat ng assets ng Santos Group. Anong sabi mo? Na yon, ang Santos Group, pati ang Santos Medical Center, ay sa kanya na. Mula ngayon, ang Santos Group ay Fernandez Group na. Gabriel, ligtas na si Papa. Malaya na siya sa panganib.
Pwede na ba? Pero, huwag mo na siyang puntahan. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, gusto ka niya makita. Ate, ganun ba kalaki ang karit mo sa akin? Wala kaming hinihiling na maibigay mo sa pamilya. Wala. Ang hiling lang namin ay maging isang mabuting tao ka. Walang tao na. Yung aksidente na plano mo, halos ikamatay ni Rafael. At ngayon, sinisiraan mo pa rin siya. Ganun ba kalaki ang galit mo kay Rafael? Ayaw mo ba siyang makita umasenso? Siya kasi, pagkapanganak, ay nasa tuktok na agad. Amton Rafael. At ako, wala. Hindi batas sa mundo. Ang malakas na ngangagari. Survival of the fittest lang yan. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ring magkagawa sa akin. Kinamumuhian na kayo ni Rafael. Sa Santos family ngayon. Ako na lang ang nag-iisang anak. Sa Santos family. Ako na lang ang nag-iisang anak. Ikaw! Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ngayon, makikita mo kung ang mga mata niya ay nagpapanggap. Sunog! Lumikas agad! May tao ba? Tulungan niyo ako! Sunog! Lumikas agad! May tao ba? Tulungan niyo ko! May tao ba? Kuya! Magpapanggap lang ako. Ang tunay mong magulang, ako na ang ituturing nilang anak. Ikaw, habang buhay kang, talo ko. Hindi ka ba takot na balang araw malaman ng totoo? Yung araw na yan, hinding-hindi darating. Gabriel. Yung araw na yan, nandito na. May tao ba? Sunog! Lumikas agad! Tama na. Baka mapahamak pa siya. Hindi naman totoong sunog. Ano mangyayari? Magtiis ka. Malalaman ang totoo. Gabriel, tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Gabriel, tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Sunog! Lumikas agad! Hindi pwede. Kailangan kong makatakas. Sunog! Lumikas agad! Ang mata niya! Gabriel. Plano niyo to! Walang sinayang na medical resources at naayos ang mata mo. Gabriel, isa kang walang hiyang manloloko. Gabi? Gabi, anong nangyari? Gabi, gumising ka! Gabi! Drama na naman. Hello? Niwahi yan? May bumaksak dito! Gabi! Ang mata niya ay maayos na. Dok, ang mata niya, kailan pa siya nakakakita? Hindi pa sigurado. Gabi, bilang ko na. Ano nangyari? Hindi ako makakita! Gabi? Sorry. Pakiusap. Huwag mo ko saktan. Wala nang paki kung kailan siya gumaling. Basta, gumaling na ang mata ni Gabi. Mabuti na yan. Mr. Santos? Mauna na po ako.
Sige. Gabby. Buhay pa pala ako. Mahat ako. Nakakakita na ako. Mabuti. Ang galing. May buti pa rin pala. Pinagpala ka ng langit, Gabby. Nakita ko ang uso. Natakot ako. Sinubukan kong buksan ang pinto, pero di ko mabuksan. Sa taranta ko, pinuksan ko ang bintana. Tumalon ako. Nabangga ang ulo ko pagbagsak. Ang sakit. Pero nang magising ako at makatayo ulit, nalaman ko na nakakakita na ulit ako. Gabi, huwag kang matakot. Okay na ang mata mo. Malaking biyaya yan. Hindi ba dapat pasalamatan ang sunog na to? Kundi, bulag pa rin siya. Oo nga pala, dapat pasalamatan niyo si Rafa. Kundi dahil kay Rafa, di ko mailigtas si Gabriel mag-isa. Ngayon, makikita mo kung nagpapanggap pa siya. Sunog! Lumikas agad! May tao ba? Tama na to. Baka mapahamak pa. Hindi naman totoong sunog. Ano mangyayari? Gabby, pasalamatan mo ang kuya mo. Siya nagdala sa'yo sa ospital. Salamat kuya sa pagligtas. Wala man naman. Ang dapat kong gawin, hindi ko palalampusin. Ayaw na kilalanin ni Rafa. Kasi tayo naman talagang nagpasakit sa kanya. Tutal, anak natin siya. Kailangan nating mag-isip ng paraan para ayusin to. Alam mo ba ang kasabihang ang basag di mabubuo at ang tubig ay buhos di na mababawi? Si Rafael na ngayon ay hindi na natin maabot. Paano naman niya tayo mapapatawad? Hayop ka! Kapag binanyari sa kapatid mo, babawiin ko ang buhay mo. Hayop ka! Hindi ko ginawa, pa! Huwag mo kong tawagin pa. Sa tingin ko, sobrang nagkulang tayo sa kanya. Gusto ko siyang suklian. Bayaran! Paano mo naman siya babayaran? Itong ospital, sa kanya na yan. Plano ko sana, pag gumaling na ang mata ni Gabi, ibibigay ko sa kanya ang ospital. Tingnan mo ngayon. Gumaling na ang mata ni Gabi, pero nawala ang ospital. Bakit si Gabriel lang ang nasa isip mo? Si Rafael ang tunay mong anak. Madali lang niyang na-fake ang DNA report noon. Ang totoo, kahit ako nakita agad. Bilang presidente ng ospital, pero di niya kinumpirma. Sa gitna nito, siguradong may sikreto. Antonio Santos, minalit ko pala kayo. Antonio, minalit kita. Rafa, sa'yo na lahat ng ito. Umuwi ka na. Pinigay ni Mama ang lahat ng yaman niya. Bankbooks, titulo ng bahay, at mga stock certificate. Pati ang dote ni Mama. Pinigay niya lahat sa'yo. Binigyan niya ako nito. Kailangan ko bang tanggapin? Hayop ka! Rafael! Kagagaling mo na sa kulungan. Gusto mo na mag-iskandalo? Gabi, huwag kang matakot. Ikaw ang nag-iisang Don ng Santos. Anak lang siya ng isang katulong, isang hampas lupa. Hindi kanya kapantay. Rafael! Subukan mo palapihin si Gabi! Palalayasin kita sa pamilya! Palalayasin ka! Ni minsan, hindi mo talaga ako kilala. Saka, hindi ko kailangan to. Rafa, gusto talaga namin gumalik ka na. Talaga.
Katawa-tawa. Alam niyo ba kung ano ang pinakamurang bagay sa mundo? Yung matagal kong hinangad, na di niyo binigay. Na yung di ko na kailangan, bigla kayong nagpakita ng may tunay na loob. Hindi ko na kailangan. Bigla kayong nagpakita sa inyong sincerity. Rafa! Binulog mo si Gabriel! Hindi pa ba sapat yun? Paano nagkaroon ng pamilya ng salot na tulad mo? Rafa, mali ako. Nagsisisi na ako. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Umuwi ka na at kumain kasama kami. Pwede ba? Sige. Basta huwag ka magsisi. Baka ito na ang huli nating hapunan. Ma, anong espesyal na okasyon na yon? Kayong dalawa ni ate, nagluluto? Sa lahat ng pinagdaanan natin, naisip ko lang na sana magkasama tayong lahat para sa isang pamilya. Oo nga, matagal na rin di nakakasama si Bella sa atin. Pasensya na. Natagal ako. Pasensya na. Rafa. Huwag kang magkamali ng akala. Hindi ko siya mahal. Naawa lang ako sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko, Kuya Rafa. Nag-donate si Kuya Rafa. Hindi ko sasabihin kay Bella na ako ang nag-donate. Ayokong habang buhay siyang mag-guilty sa akin. Ilalaan kong lahat para mahalin siya. Siya pala ang nag-donate sa akin. Si Kuya Rafa. Bakit ka nandito? Paano magiging buong pamilya kung wala si Rafa? Sina Rafa at Andy, bagay na bagay. Dahil si Rafa ay may iba ng mahal, ang kasal ni Gabi ay dapat nang matuloy. Isabel Season, pumili ka ng petsa at pakasalan mo na si Gabi. Ang kasal ninyong hindi natuloy noon, ituloy nyo na at magpakasal na kayo. Sa buong buhay ko, maliban kay Rafael, wala akong pakakasalan. Sa buong buhay ko, si Rafael lang. Walang iba. Anong pinagsasabi mo, Isabel? Sa tagal ng panahon, hindi ka pinipilit ni Gabi dahil para sa'yo. Lagi ka na binabanggit. Naririnig namin lahat. Nakikita namin. Ang buong pamilya namin, gustong-gusto ka namin. Manood ka. Yung kidney mo at babae mo, paano ako pagsisilbihan? Kuya, magbabati ka sa amin, di ba? Sa inyo, sa langit, maging isang ibon. Sa lupa, maging isang sanga. Ang gusto mo ay yaman ni Isabel, di ba? Gaya lang ang dati sa yaman ni Mama. Anong sinasabi mo? Tumahimik ka! Nainis ka na ba? Sa mga tao na to, paano mo kinaya na palakihin ang anak ng iba? Hindi. Palakihin ang anak ng iba, masaya ka pa nga. Dahil si Gabriel ay anak ng unang pag-ibig mo. Anong pinagsasabi mo? Siyempre, may ebidensya ako. Maria Javier, habang buhay mong hindi malilimutan ang babaeng sinaktan mo at namatay sa depression, di ba? Noon, habang kayo ni Maria Javier ay nagmamahalan, isa ka lang namang nurse aide sa ospital. Nagkataon, ikaw ang nag-asikaso kay Mama. Isang maliit na sakit lang, pero pinababalik-balikan mo si Mama. Nilandi mo pa si Mama para mag-invest sa ospital mo. Sa pabor, mula sa pagiging nurse aide, ginawa kang chief doctor hanggang sa maging director. Pero ayaw mong pakawalan ang first love mo, si Maria Javier. Habang may hawak ka na, may tinitingnan ka pa. Habang tinatamasa mo ang lambing ni Maria Javier, tinatanggap mo rin ang walang sawang suporta ni Mama.
Sa tingin ko, sobrang utang ko sa kanya. Gusto kong bumawi. Huwag bayad. Paano ka magbabayad? Itong hospital, sa kanya na ngayon! Plano ko sana, pag gumaling na ang mata ni Gabi, ibibigay ko sa kanya. Ibibigay ko sa kanya. Tingnan mo ngayon. Gumaling na ang mata ni Gabi, pero wala na ang ospital. Bakit si Gabi lang ang nasa puso mo? Si Rafa ang tunay mong anak? Ang dalawang babae ay pinaglaruan mo. Hanggang sa nalaman ni Lolo ang relasyon ninyo. Tutol siya ng anak niya, isang maharlika, ay pakasalan ng isang hamak na tulad mo. Kaya pinabuntis mo si Mama ng maaga para mapilitan si Lolo na tanggapin ka. Pero wala kang pakialam kay Maria Javier na 6 na buwan ng buntis. Tama na! Tama na! Manahimik ka! Kayo! Tigilan nyo na yung mga cellphone nyo! Ha? Talaga bang ganyan ka? Lahat ng timeline at ebidensya ay nasa PPT na pinadala ko sa inyo. Lahat ng ito ay plano mo. Walang hiya ka. Pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan. Gusto mo paasahin si Maria Javier para sa anak nyo. Pero nalaman niya ang totoo. Dahil sa sobrang sakit, nagka-miscarriage siya. Mula noon, hindi mo na siya mahanap. Kahit labag sa loob mo, natupad pa rin ang gusto mo na maging asawa ng Linares. Oh, gusto ko na mas magandang buhay. Hindi yan labag sa batas, di ba? Itay, hindi ko akalain na ganyan ka. Ang kwento... Ay, hindi pa tapos! Tapos, nalaman kong mamatay na si Maria. Yung lalaki, padamaningkil sa ospital. Ayaw niyang pumirma. Pagdating ko, nakita ko siyang namatay sa harapan ko. Nang dumating ako, nakita ko siyang namatay sa harapan ko. Yung huling tingin niya sa akin, mas masakit pa sa mamatay. Palaging nagkamali ng tao si Maria Javier. Hanggang sa buhay niya ang kapalit. Kaya ang pagkukulang mo sa kanya, sinuklian mo lahat sa nag-iisang anak niyang nabuhay. At iyon si Gabriel Santos. Oh, nanako ako noon na aalagaan ko ang anak ni Maria. Ipaparanas ko sa kanya ang pinakamahusay. Ilalaan ko ang lahat para alagaan siya. Eh ako? Ano kami ni Rafa? Niloko mo pala ako. At pinabayaan ang sarili ko, anak, sa tagal ng panahon. Kayo! Lumayas kayo sa bahay na to! Kayong dalawa, lumayas kayo sa bahay na to. Nakaraan na yun. Kasal na tayo. Ang tagal na. Wala ka na bang natitirang pagtingin sa akin? Pagtingin, masyado akong natiwala. Kaya ako sumuway sa tatay ko para tulungan kang umasenso. Kaya ako naloko mo't nabuntis bago magpakasal. At itong walang pusong to, mas minahal ko pa kaysa sa sarili kong anak. Wala na ang ospital. Pinapalis mo pa kami. Gusto mo magpatayin kami? Ang buhay niyo, wala na akong pakialam. Maghahabla ako ng diborsyo bukas. Bago kami magpakasal, may prenup kami. May prenup kami. Wala kang makukuha ni Kusing. Maghahabla ako ng diborsyo bukas. Bago kami ikasal, may prenup kami. Wala kang makukuha. Sige. Sige. Ang galing mo. Ang galing mong manggipit. May dangal pa kami. Akala mo ba, kung wala ka, hindi na kami mabubuhay? Gabi! Tara na. Hindi ako aalis. Wala nang meron si Papa. Pag sumama ako sa kanya, ang buhay ko tapos na.
Ano pang hinihintay mo? Gabi, tara na! Huwag mo kong hawakan! Ayokong sumama sa isang taong walang moral! Ma! Huwag niyo kong iwan! Ma! Huwag niyo ko iyak! Matungtong dyan na tayo mag-ina. Ikaw lang ang nanay ko. Wala rin akong kasalanan. Kasalanan niya lahat to. Ayokong sumama sa kanya. Pakiusap. Bigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon. Kadiri kang tingnan. Gabi, magising ka na. Kung wala ako, wala kayo ugnayan. Sa buong mundo, si tatay lang ang tapat sa'yo. Alis! Wala rin tayong kaduguan. Hindi mo rin ako anak. Gabi, paniwalaan mo si tatay. Mahal ka talaga ni tatay. Mahal, wala namang kwenta ang pag-ibig mo. Pinatay mo si Maria Javier. Ang pag-ibig mo, matagal niyang niloko si Mama. Ngayon, ako naman ang gusto mong saktan. Yung pag-ibig mo, niloko mo si Mama ng matagal. Ngayon, ako naman ang sasaktan mo? Sa tagal ng panahon, laging ikaw ang inuuna ni Papa. Binibigyan ka ni Papa ng lahat ng gusto mo. Gabi, tiwala lang. Sumama ka kay Papa. Gagawin ni Papa ang lahat para sa'yo. Anong maibibigay mo sa akin? Nang bumagsak ang stock ng Santos Group, binili ko ang lahat ng assets nito. Anong sabi mo? Na yon, ang Santos Group, pati ang Santos Medical Center, ay pag-aari na ni Dr. Miguel Fernandez. Totoo ba? Mula ngayon, ang Santos Group Totoo ba? ay magiging Fernandez Group. Wala ka ng lahat. Buti nga sa'yo. Kundi dahil sa'yo, bakit sa pagkapanganak ko pa lang ay tinago na? Kundi dahil sa'yo, bakit sa bahay ng yaya mo ako lumaki ng 20 taon? Bakit kailangan ko magplano ng matagal para lang makuha ang lahat na agad nakuha niya? Ngayon, tapos na tayo. Ayokong makita ka na. Ayokong makita ka na. Gabi, ganyan ba kalaki ang galit mo sa papa mo? Galit? Sana mamatay ka na. Mamatay ka na. Nyol 11, may nagdugo ng bibig at hinimatay. Kasalanan mo to. Mamatay ka na. Isabel! Kumapit ka! Hindi ako! Hindi ko ginawa! Rafa. Kuya Rafa, sa wakas, may nagawa na ako para sa iyo. Sorry. Ano hinihintay nyo? Batiin nyo na! Si Young Master Gabriel at Miss Season! Congratulations! Sana magkaanak na agad! Makalikan na! Ang sweet nilang mag-asawa. Dapat lang silang panoorin. Sige, binabati ko kayo. Sa langit, maging iisang ibon. Sa lupa, maging iisang sanga.
Ang relasyon namin ni Gabi, hindi ganyan. Hindi ko siya hinayaan na hawakan ako. Saka, sabi ng doktor, sa IVF, kailangan lang... Hindi na kailangang pag-usapan ng detalye. Huwag kang magkamali ng akala, ha? Hindi ko siya mahal. Naaawa lang ako sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko, Kuya Rafa. Rafa, lahat ng ito, para sa'yo. Ikaw ang may gawa. Pinagbabayaran ko para sa'yo. Mahal kita. Isabel, bakit ka ba nagpakatanga? Isabel. Gabriel, masaya ka na ba? Ang mahal mo at ang mahal ka, pinatay mo. Hindi ko ginawa! Hindi ko ginawa! Antonio Santos. Isabel, Siso. Patay. Gabriel Santos. Sinungaling na pagpatay, pagpatay sa kapabayaan, at iba pa. Pinagsama ang sentensya, bitay. Ma, ate, oras na para umalis. Rafa, nahirapan ka sa patent conference? Ano ba talagang nangyari? Para maibigay agad ang teknolohiyang ito sa mundo, bago ako mabulag, pinangunahan ko ang Santos Medical Center team. Di ko mabilang ang sakripisyo, terang inialay. Pero ang magnanakaw na si Miguel Fernandez, ganun-ganun na lang ninakaw ang resulta namin. Miguel Fernandez, shame ka sa akademya! Lala sa akademya! Bakit hindi niya? Laya sa akademya? Kekeri! Pinapayagan namin layas sa akademya. Imbestigahan si Miguel Fernandez. Lahat ng kaso, handa na para sa'yo. Harapin mo ang parusa. Kuya. Tama na! Sa ilang pirasong manuskrito lang, mapapapasyahan nyo na si Dr. Miguel Fernandez ang nanggaya sa Santos Medical Center. Sa ilang pirasong manuskrito lang, mapapagpasyahan nyo na agad na si Dr. Miguel Fernandez ang nanggaya sa Santos Medical Center. Bawat datos ni Dr. Miguel Fernandez, ako mismo ang nag-record. Itong patent na to ay gawa ni Dr. Miguel Fernandez sa matinding pagsasaliksik. Ikaw ang katuwang ni Miguel sa patent na to. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Huwag kayo magpaloko sa kanya. Magkaklase sila ni Miguel. Baka may iba pa silang relasyon na itinatago. Ang galing, ha? Huwag kang mabintam! Ang paninira ay may legal na parusa. Nainis ka na, no? Lagi kayong magkasama. Halata sa lahat kung anong meron sa inyo. Imbestigahan si Miguel! Ikaw! Ang dumi nyo! Huwag yun ang dumisan ng akademya! Lumayas kayo! Lumayas sa akademya! Tigilan nyo yan. Sabi mo, hinobya ko ang teknolohiya ng Santos Medical Center sa ilang manuscript lang. Anong patunay niyan? Ang modelo sa manuscript ito ay pareho sa'yo at nauna pa to sa'yo. Ito na ang pinakamahusay na ebidensya. Sa lahat ng proseso ng research ko ay na-upload na sa International Medical Database. Lahat ng research records ko, data na experiment, clinical reports, technical details, pati na ang timeline ay pwedeng i-check ng lahat. Kung ang Santos Medical Center ay talagang nakaimbento nito, Sige, ilabas nyo rin ang proseso, records at timeline ng research nyo. Oo nga, ang Santos Medical Center, ilabas ang technical na detalye para patunayan ang totoo. Ang technical na detalye ay sikreto. Paano namin basta-basta ilalabas? Hindi yan pwedeng ilabas. O baka naman ang Santos Group ay hindi man lang nagawa ang pag-develop mula sa modelo hanggang sa clinical trials. Siyempre, natapos namin. Isa pa, yung nakasulat sa manuscript mo, yung mechanical chip na itinanim sa brainport. Paano ninyo nalampasan ang rejection ng katawan? Ang Santos Group,
paano ninyo nalutas ang technical na problema? Kami. Paano? Sabi mo, kinopya ko ang technology nyo. Pero bakit ngayon, kahit anong tanong, hindi mo masagot? Bakit di nagsasalita si Gabriel? Nansisinungaling kaya siya. Ako na magpapaliwanag. Hindi tulad ng tradisyonal na titanium alloy. Ang chip na ito ay may biological bionic technology. Pagka-implant sa utak, maa-identify ng neurons bilang parte ng central nervous system. Kaya dito tinatanggihan ng katawan. Ano? Sabi mo, kinopya ko ang teknolohiya nyo? Bakit ngayon, kahit anong tanong, hindi mo masagot? Ang Santos Group, sa teknolohiya, wala silang alam. Pero si Dr. Miguel Fernandez, kayang-kaya niya ipaliwanag ang prinsipyo. Mukhang napapanggap lang ang Santos Group. Ang kapal na mukha ng Santos Group! Ang lakas ng loob nilang siraan si Professor Fernandez. Tingin ko, gusto nyo nang maban sa industriya. Ang gumawa ng masama, Gabriel, ay siyang babagsak. Sorry. Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako. Nang mabulag ako sa aksidente, laging nagkakamali. Sorry, nasaktan kita. Patawarin mo ako. Sorry. Patawarin mo ako. Ang lupit naman ni Miguel. Tama na po! Kahit magbintang si Gabriel kay Miguel, siya ang nagsimula, pero bulag pa rin siya. Tao pa ba si Miguel? Ang tagal na, wala pa rin pinagbago. Laging ganyan ang pagpapakaawa. Tumahimik! Seremonya to. Walang gulo. Di ba siya ang taga-top 10 company? Ang panganay ng Season Corp, si Isabel Season. Asawa ni Gabriel, si Isabel. Ngayon, lagot na si Miguel. Pero narinig ko, si Isabel at Gabriel noon, di natuloy ang kasal. Mula nang ma-miscarriage siya, wala na siyang pakialam sa pag-ibig. Negosyo na lang ang inatupag niya. Magiging manugang pa rin siya ng mga Santos. Tama na, delikado yan. Bella, tulong! Gabriel, mag-sorry ka kay Miguel. Gabriel, mag-sorry ka kay Miguel. Diyos ko, kinakampihan ni Isabel si Miguel? Hindi si Gabriel? Si Isabel ay iwan na bang Santos? O baka naman si Isabel at si Miguel ay may relasyon na? Iwan ko? Bella, ako ang biktima rito. Ibalik siya sa Santos. Huwag kang magpahiya rito. Bella! Bella! Pasensya na. Magsasorry ako para sa kanya. Para sa abala at pinsala, ang legal department po namin ay makikipag-usap sa inyo. Tinitiyak po namin na magiging masaya kayo. Sige. Mag-aantay ako. Tara na. Ipapangga ko po, magkakaroon ng maayos na resolusyon. Sige. Mag-aabang ako. Tapos na ang lahat para sa akin. Ngayon, panahon ng magsimula ng bagong buhay. Sir, nandito na po ang eroplano. Sige. Tara na. Ingat ka. So, babalik ka ba ba? Baka. Baka hindi. Lahat ay umaabante. Kailangan din nating lumingon sa harap. Eight. Tama na.
Tara na. Ang tahanan ay hindi isang lugar na gawa sa bato, kundi isang sentro ng ating kaluluwa. Habang tayo gumagalaw sa mundo, basta't may tiyak na paniniwala, hindi tayo matatakot sa distansya, gaano man kalayo. Ang lakas sa ating puso ay hindi mawawala sa paglipas ng panahon. Sa halip, sa pagdaan ng panahon, lalo lang itong magiging malinaw.